Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, dahil sa mga ibinulgar ng mga whistleblower na mismo taga DPWH, dating kakuntsaba ng mga magnanakaw sa Kongreso, ang mga binulgar nila Bryce at ni Alcantara ngayon ay nagbubunga na. So eto na, natamaan na ang puno, ang pinakamayaman na nagnanakaw. Ito yung kahit sinong tanungin natin ay talagang lalabas ang pangalan na Saldico. Kaya eto, na-discover na meron pala siyang 5 billion worth of assets, 5 billion pesos worth of assets. Ito yung mga sasakyang panghimpapawid. Meron daw 4 na helicopters at 2 airplanes or jet planes. Ito lahat ay nagkahalaga ng more than 5 billion pesos galing sa kabanang bayan. Kaya naku, ang sarap talaga sunugin, no, mga kababayan. Kaya ito ang ating mga kaibigan sa UNTV, panoorin natin para sa detalyadong balita. Live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Benedict, ano yung detalye nitong nadiskubreng air assets ni Congressman Zaldico? Magandang umaga, Ella. Nasa 5 bilyong pisong halaga nga ng air asset na iniuugnay umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isusumite ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ngayong araw upang hilingin ang pag-freeze sa mga ito. Sa ipinresenta ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, base sa dokumento na ipinasa sa kanila ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 2 Augusta Westland AW1398 helicopter na worth $16 million kada isa. Isang Gulfstream 350 na eroplano na may halagang $36 million, 2 Bell 407 helicopter na tig $3 million at Bell 206B3 helicopter na aabot naman sa $650,000 na batay sa dokumento ay pagmamayari ng Misibis Aviation and Development Corporation kung saan umano co-chairman ang kongresista. Nako, grabe mga kababayan. No, lahat yan ay brand new yan eh. Galing ng Amerika. Grabe. Ilan ba yun? 3 pa lang helicopters eh. Tapos 2 eroplano. At hindi pa yan, meron pang maglabasan ng mga air asset yang si Zaldico. Kaya nga noon pa man ay duda na ako sa mga lumalabas na chismis na si Zaldico ang pinakamayaman dyan sa Kongreso dahil nga siya yung gumagawa ng appropriation eh. Siya yung pinakamalaking papel sa paggawa ng budget, yung GAA budget ng Pilipinas National kada taon-taon. Kaya ngayong 2026 ka budget, dapat talaga bantayan yan eh. Pero talagang hindi mawawala yung mga magnanakaw dyan. Ang gawin, gumawa ng batas na bitay o electric chair o ano ba ang maganda na death penalty by firing squad. Katulad sa Amerika, mayroon pang firing squad doon, kaya walang nagnanakaw. Grabe naman ito. Grabe, helicopter, bagong-bago, 3. 2 eroplano, private jet, jet plane na. At lahat-lahat yan ay naku, ang mahal-mahal niyan kasi bago yan eh. Kaya air asset pa lang ito ni Zaldico. Meron pang mga assets na iba. Sabihin natin yate, baka may mga yate na naman yan, 'di ba? At baka may nabilihan ng mga ng mga resorts. At baka may mga hotel pa yan at mga condominium. Sigurado merong mga condominium yan at mga hotel. Kung ganyan na nakakabili ng eroplano ay pwedeng bibilihan ng mga hotel. Grabe, kaya dapat may parusang kamatayan talaga tong mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi bilyon-bilyon pa lang ninanakaw eh. Halos ubusin yung budget ng Pilipinas. Grabe, kaya pala walang nakikitang proyekto. Ghost lahat halos. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng UNTV. Mayroon ding air asset ang High Tone Construction Development Corporation kung saan iniugnay din si Congressman Ko. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon,
Bukod sa AMLAC ay ipapasa rin nila ang mga detalye ng aero assets sa Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI. I've already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Grabe na pagnanakaw mga kababayan, no? Bakit hindi gagawa ng batas ang Pangulo na parusa? Kung hindi kayang parusang kamatayan, ay gumawa ng corporal punishment. Yung corporal punishment, yung sasaktan kanyan eh. Halimbawa, itatali ka sa luneta, tapos ang dadaan ng mga tao ay pwedeng lalatigo sa'yo, parang sa Saudi Arabia, di ba? May latigo na punishment. Yun, maglagay lang doon ng latigo sa luneta, sa tabi ng igagapos doon. Halimbawa, si Zaldico, igagapos doon. At din ipalatigo sa gustong lalatigo dito. Di ba? Mas maganda yan mga kababayan, di ba? Kasi mahihiya pa siya, nasasaktan pa siya. Okay, so, dapat nga merong talagang parusa diyan na kung hindi nga pwedeng kamatayan, maganda kamatayan talaga para matatakot tong mga mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi hindi lang milyon ang ninanakaw bilyones pala, isang tao lang yun ha. Si Zaldico lang yun. Of course, si Zaldico diyan siguro ang pinakamalaki, di ba? Kasi siya nga yung nagbaba ng mga budget na yan eh. Grabe, kaya bakit hindi magawa ng Kongreso na gumawa ng bill na parusang kamatayan? Dahil dito atin nakita na kahit yung matataas na opisyal sa Kongreso na mga congressman ay sila pala yung utak ng pagnanakaw. Kaya hindi pwedeng gagawa sila ng bill ng kamatayan, ng parusang kamatayan. Kasi sila yung magnanakaw eh. Pagpunta naman natin sa Senado, para ma-approve yung bill na kamatayan, hindi rin ma-approve dahil meron ding mga senador na sangkot dito. Kaya saan pa tayo pupunta diyan, di ba? Mga kababayan, paano maparusahan yung mga magnanakaw na yan? Ako gusto ko latiguhin eh. Kahit makalatigo ka lang 10 beses, di ba? Kahit isang beses lang nalatigo. Makaganti lang, di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Kung hayaan natin yan na ganyan-ganyan lang, ay ang mga anak niyan o ang mga kadugo niyan na magiging senador, kongreso na naman or congressman, ay ganyan din ang gagawin kasi kadugo nga sila, magkapareho ang dugo nila. Ang nanalitay sa ugat nila ay dugo ng magnanakaw. Kaya hindi maubos-ubos yung mga magnanakaw na yan. Kung walang parusang kamatayan, hindi talaga yan titigil. Kasi hindi sila natatakot makulong lang. Pagdating sa kulungan, special treatment kasi mayaman. And then after 10 years, nakakalabas, milagro. Di ba? Merong milagro, nakakalabas. Kaya, katulad kay Jinggoy, di ba? Merong kaso yan noon na plunder, bakit nakalabas? Naging senador pa muli. O di ba? Yan ang isang example na kaya malakas loob magnanakaw ang mga congressman at senador dahil nakita nila si Jinggoy nakakalabas. Kahit si Joseph Estrada na ama niya nakakalabas din. Di ba life sentence na yun? Bakit nakakalabas pa? Grabe mga kababayan. Okay, patuloy tayo dito sa revelasyon ng DPWH tungkol sa mga pag-aaring air assets ni Zaldico na ang dami-dami pala. 5 billion pesos. Grabe. 5 billion, ilang na ba yan ang magawa niyan? Ilang eskwelahan? Ilang tulay na bang magawa niyan? Ilang bigas na ba ang pwedeng bibilhin, ipamimigay sa mga tao? Grabe. Napakawalang hiya. Alright, balik tayo sa balita ng UNTV. Bukod dito, inilabas din ng kalihim ang pangalan ng 10 DPWH regional directors at district engineer
dahil naman sa umunoy lavish lifestyle o maluhong pamumuhay at pagkakasangkot sa substandard na proyekto. Ayon kay Secretary Dizon, pinadalhan na nila ng show cause order ang mga ito upang pagpaliwanagin. Balikan natin itong mga pangalan, mga kababayan. So ito, number 1, RD Gerard Opulencia, RD Danilo Villa, Region 7. So ito yung mga nagtrabaho sa DPWH na sobra-sobrang yaman ngayon. Merong lavish lifestyle, sobra-sobra. Merong mga sports car, magaganda ang bahay, magaganda ang chicks. So 10 ito na imbestigahan din. Ito si Director Gerald Pakanan, ang daming Gerald dito. Mana nga sa Gerald Construction, no? Ito, meron pang Kadapi Tangkol. Grabe. Attorney Brando Raya, Isabelo Baleros, Di Almer Miranda, Lorenzo Hill ng La Union, dami nito. Arturo Gonzales, Johnny Protesta ng Quezon City, daming Quezon City. Meron taga Pampanga. Lahat yan, mga opisyalis yan na list of DPWH regional directors pala ito sila. And engineers na ito, na-detect na. Kailangan nang mag-submit sila ng show cause order. Sagutin nila ang show cause order kung bakit ganon sila kayaman. Mga ano lang naman, 'di ba? Directors and engineers lang pero mayaman, 'di ba? Katulad ni Bryce Hernandez at ni Alcantara. Okay, balik tayo kay Secretary Vince Dizon. Later on, magagabas kami ng mga Facebook posts nitong dalawang taong to, si R.D. Villa at si Atty. Raya, na maluluhong mga pamumuhay. No? Meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane, no, para bumiyahe. No? So, kasama yan. No? We are giving them 5 days to submit their written explanations of the reports that we have received against them, and later on, no, depending on the results of the investigation, appropriate administrative charges will be filed against them. No, and ito yung proseso kasi nakasaad sa civil service law natin, so kailangan tayong sumunod dyan. Ayan, so yan ang dapat titingnan ngayon ng mga nagtrabaho sa gobyerno na may malaking mataas na mga ranggo. Dahil sa kung kayo'y gagawa talaga ng katiwalian pag nanakaw sa gobyerno, mahalata kayo kasi bumili kayo ng sports car, luxury cars na hindi kaya ng inyong sweldo. Saan ba kayo kumuha niyan? Di ba? Kaya magtataka ang mga tao. Nagtrabaho ka lang sa DPWH, 50,000 lang ang sweldo diyan . Tapos bakit nakabili ka ng sports car? Ko nga, ang sweldo ko sa YouTube lang ay halos sa abot ng mahigit ng 50,000 . Tapos ba't wala akong sports car? Diba? Kutsi lang na mumurahin. Kasi nga hindi kaya mga kaibigan, mga kababayan, ng 50,000 pesos na makabili ka ng mga luxury cars at mamahaling motorsiklo, lavish style, sumasakay pa ng private jet. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Saan ka ng pera kumuha? Hindi sa pera ng bayan, pera ng gobyerno, pera ng taong bayan, di ba? Grabe, talagang masama talagang loob natin kapag ganito. Iwan ko lang sa iba kung hindi masama ang loob nila. Baka akala ng mga estudyante na hindi sila nagbabayad ng tax. Mali. Lahat ng bumibili dahil sa value added tax. Bumili ka lang ng shampoo, ng sabon, ng sapatos, ng damit, may tax ka na binabayaran. Kaya ang mga estudyante kahit walang trabaho, yung mga walang trabaho ng mga tao kapag bumili sa grocery ay may tax na rin yung pera nila napunta sa gobyerno. Lalo na tayong mga nagtatrabaho sa opisina
at mga negosyante na malaki ang income, ay malaki ang ambag natin sa pera ng bayan na nilulustay. Kaya dapat lang magalit tayo. Mga kababayan, may nagsabi sa akin, buy dila daw ako. Dahil akin masakit ako magsalita kapag tatamaan yung mga animal, ay talagang masasaktan sila. Lalo na yung mga ano nila, mga relatives, di ba? Kaya buy dila daw ako. Baka buy tabas dila. Masakit talaga ang di ba, reality bites. Masakit talaga yan. Kung magnanakaw ka tapos natamaan ka ng sinabi ko, ay talagang masakit kasi hiwain talaga kita. Hiwain kita kasi ang laki-laki ng tax ko. Sa YouTube lang, $200 a month ang tax ko. Sa trabaho ko pa, meron pa. Kaya masakit. At lalo na yung mga dyan, malaki ang binabayaran, dapat magalit na rin kayo mga kababayan. Okay, tapusin natin ang video courtesy ng UNTV. Samantala, inanunsyo rin ni Secretary Dizon ang kahilingan na pag-freeze sa nasa 500 milyong pisong halaga naman ng mga sasakyan ng ilang opisyal at kawani ng DPWH at private contractor. Kabilang sa mga ito sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer JP Mendoza. Sa mga kontraktor naman ay ang mag-asawang Pacifico at Cesara Discaya na may-ari ng St. Timothy Construction at Mark Arevalo na may-ari naman ng Wawaw Builders. Nagre-request na rin tayo ng freezing. Ibig sabihin ito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Alright, naku mga kababayan. Di ba naalala nyo yung luxury cars ng mga Diskaya ay mayroong 80 luxury cars yun. Ngayon ang nakita natin ay 40 na lang eh. Nasaan napunta ang 40? Walang ang Lamborghini, walang Ferrari doon. Pero ang totoo, mayroon silang ganun. So ibig sabihin ay mayroon ng parang bumili, di ba? Kaya kung matrace yun, babawiin yun eh. Kaya kasi freeze order ng korte. Kaya babawiin yun ay kawawa kung binili. Ang bumili noon ay babawiin sa kanya ng gobyerno at hindi siya ma-refund ng kanyang pagbili sa mga Diskaya. At lalo na yung iba pa, katulad kay Alcantara, ang napakaraming sasakyan din yan. Si Bryce Hernandez ay sinurinder niya na eh, yung 3 luxury cars niya. Kaya sa Diskaya lang ay napakarami talaga at nag-agawan na ang bumili kasi mura na lang eh. Nag-agawan. Ngayon, kawawa sila kapag binawi ng gobyerno. Alright, anong masasabi nyo dito sa umuusok na balita ngayon, itong 5 billion air asset ni Congressman Zaldico? Napakahayop na pala ng tao na to. Akala ko chismis lang yun eh. Pero noon pa man masama ang tingin ko sa kanya na siya talaga yung pinakamalaki na share diyan sa Kongreso. Nako, paki-comment sa inyong nalalaman mga kababayan sa ating comment section at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong ng subscription para lalago ang ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.